Kevlar GX7UB, medyo luma na siya. Yan, shoutout muna sa may-ari nito na taga North Caloocan yata. Okay, maraming salamat Sir Ras, pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Singit-singit integrated power amplifier na lang kasi wala tayong tagagawa ng integ natin. Okay, Kevlar na GX7UB, ang sabi ni bossing dito ay nawalan daw ng audio. Okay, nawalan na ng audio. Ngayon, ito binuksan ko na agad para mas mabilis yung video natin. Ito guys, pasensya na kayo kasi nasanay na kayo na puro power amplifier ina-upload natin halos araw-araw. Pero this time or sa basta sa mga susunod na vlog natin is makakita na kayo ng mga integrated na kino-content natin. Kasi sayang naman yung content, di ba? Kahit paano may upload tayo. And then at the same time, makapagbigay idea tayo kahit malit lang or katiting lang. Okay? Ayan. Ngayon, pag check ko, bumigay yung fuse dito. Sibak yung fuse. Parang dalawang fuse nga yata sumibak na sibak ko. Okay, ito na naman tayo. Kapag bumigay yung fuse, kadalasang sira niyan ay output. Output dito, power transistor, kadalasan yan. Hindi yan bibigay na walang dahilan. Ang pinaka main point niya na pinoprotektahan niya is talaga yung power transistor kapag nasa secondary line na fuse. Kapag yung fuse naman dito yung nasira, kadalasan naman itong transformer ang bumibigay or itong diode. Base lang yan sa experience ko. Okay, ngayon bumigay yan. Ano pa ba? Hindi, testing pa ba natin yan? Siyempre hindi natin testing. Ang alamin na lang natin kung alin side ang bumigay, di ba? Kung ilang pirasong transistor. Okay, baklasin ko muna ito para ma-check natin. Kung sakali mabilis ang video lang. Although, malamang, tulad dito sabi ni bossing to, na-stuck. Kapag na-stuck nyo yung amplifier, kadalasan nasisira rin yung power output. Alangan naman nire-repair natin dito. Tapos dito is hindi. Okay? Nabaklas ko na yung board. Tapos, binaklas ko na yung bloke. Ito guys, para malaman nyo kung banda yung sira na power transistor, ito lang iangat nyo, yung mga bloke na to, yung 0.25, 0.33, basta yung bloke na nandito sa may emitter side ng output, yan lang iangat nyo. Angat nyo lang kabilang paa nya, tulad dito, angat nyo lang. Yan, huwag nyo tanggalin. Pag naangat nyo na yan, pwede nyo nang may check itong output pa isa-isa. Okay, pa isa-isa, check mo na yan. Ngayon, kapag nakita mo na siya, may isa-isa mo rin siya tanggal. Hindi yung kailangan mong bakasin lahat para ma-check mo. Okay, yan lang. Yung emitter lang, kayang-kaya mo nang i-check yan. Okay? Yun yun yung way ng diskarte ko sa pag-check ng output. Sinasabi ko naman lagi na yung technician is makanya-kanyang diskarte sa pagre-repair. Okay, ang binabagi ko is kung ano lang yung diskarte or nalalaman ko. Okay, ngayon, naangat na natin yan. So, check natin. Check natin kung ilan yung sira or anong klase ng transistor. A ba siya or C? And then, saan siya banda, di ba? Okay. Ganyan natin siya. Dito. Okay, goods to. Shorted to. Ano, abutin natin ng 0 yung natin, tester natin. Okay. Ito sira to isa. Ito sira. Tapos dito. Okay, sira to. Magkapares silang sira. Ito na side nito. Dito. Good dito. Dito. Good din. Kadalasan yan sira, kabila lang. Hindi sila nagsasabay din. Okay, goods din ito. Okay, goods. Ngayon, check nyo rin tong yung bias niya kasi minsan nasisira din to. Yung 1740. Pero dito goods goods nga yung bias nito. Tapos ito drive niya, check natin. Goods, tapos ito goods din. Baka maaring output lang sira nito. Okay, angat natin to. Itong dalawa na to magkapares. Yan, C and then A. C5200 and then A1943 ang ginamit na output dito. Okay, kalasin na natin. Ngayon, pag nakalas mo na yan, ibalik mo yung bloke. Pero bago mo siya ibalik, check nyo muna. Check nyo muna. Yung pag-check niyan, halos shorted lang din naman. Kapag open, sira na yon. Kapag short, ibig sabihin buo pa yon. Okay, kasi lang to fusible Okay. Check na natin yung board natin. And then, meron pa pala akong napansin. Ito, yung toke dito ng itim.
Sa totoo lang guys, pansin ko, laging, yung 2K dito, laging nangingitim. Ano, baka umiinit. Ayan, maganda gawin dyan, dalawang 1K. Dalawang 1K pag series. Okay, sige, ingat. Dalawang 1K pag series para mas may laban sa init. Mamaya, palitan natin ng dalawang 1K. Yan, pati ito. Madalas yan, na-encounter ko. Madalas ko napapansin yan, nasusunog siya. Okay, tapos ito, medyo bloated to. Medyo bloated itong isang capacitor. Okay, ayan, napilitan pala natin yung fuse ha. Kasi hindi gagana yan kapag walang fuse or kulang ng fuse. Ngayon, mamaya na lang natin dagdagan ng output. Okay, mamaya na lang kulang ng isa oh. Kahit magkulang ng isang pares yan, gagana pa rin naman yan kasi may isang pares pa siya eh. Obserbahan lang muna natin kung magiging working yung unit or hindi. Kung magre-relay ba siya or hindi. Okay? Naka-plug in na yun dun ha. On. May musok ba? Wala. Okay, nag-relay siya. Ayan o. Okay, nag-normal na. Hindi na ako magsusukat ng bias. Hindi na, kasi normal na yan. Putik na yan. Tingin ko, output lang nadali dyan. Baka mamaya na-overload yan o ano. Output lang yan, nadali. Ngayon, dagdagan natin ng output yan. Tapos, yung 2K niyan, gawin natin dalawang 1K pag series natin para hindi siya ganun kainit. Baklasin natin to, dagdag tayo ng output. Nagdagdagan tayo ng output. Iba yung kulay nyo. Yung bago to. Mga orig na power transistor yan. C5200 10A 1943. Okay, ayan siya. Dinagdag na natin. Tapos dito, natamad ako mag-series. Meron tayong 2K pala na malaki, 1/2 watts. Yan, malaki siya kumpara mo dyan sa isa. Oh. Yung isa 1/4 lang yan eh. Yan, nilakihan natin para tingnan natin kung gaano katibay yung gaano siya katibay, lalaban ba siya sa init, di ba? Pero tingin ko lalaban sa init yan kasi naka 1/2 na siya eh. Same din dito. 2K yan ha, 2K. Okay, 2K. Red, black, red. Ngayon, balik natin, sabay audio testing tayo. Ito, binalik na natin yung board. Tapos ayun, ulit natin ha, nagdagan natin ng output yan ha. Ngayon, naglagayin tayo ng speaker. Okay, yung speaker. Tapos, ayun, audio input. Ngayon, on natin laptop natin, hindi pa nakahanda. Yung cellphone natin ng gagamitin natin ngayon. Okay, source A. Okay, may sabit yung control. Pwede na rin siya kasi may audio naman eh. Kaso nga lang, kung masilan ka, magreklamo ka nito. Yan o. Tapos, balance, wala. Oh. Wala. High, wala rin. Makapirate ako. Yung high, wala din eh. Oh. Hindi nagbabago yung tunog. Bass, wala din. Hindi ko makalabog. Wala na. Palitan na lang natin. Ganun naman eh. Ganun din naman eh, di ba? Ganun talaga ako guys pag nagre-repair ako ng mga integrated. Tulad nito, pag dito yung problema, tapos luma na isang amplifier, tapos hindi pa napalitan yan, mas maigi, palitan na lang talaga ng mga control para ang dating niya is recondition na lang. Okay? Kahit di baling dumagdag na lang kayo ng kunti, di ba? Kunting bayad doon sa dito sa amin or sa ibang technician, ay sa sunod na linggo, sunod na buwan, ipapagawa nyo ulit yung control naman. Hindi panibagong bayad ulit kayo ng labor, di ba? Ito, isang labor lang. Tapos, pyesa na lang papalit, dagdagan nyo ng bayad, di ba? Okay, palitan natin lahat ng control yan. Baklasin ko muna yung front panel niya. Binaklas, and then binaklas ko na. Maumay lang kayo sa video natin eh. Ayan, natin lahat to. Bali 1, 2, 3, 4, 5. Bali 5 na stereo and then isang mono lang. Yung mono na yan ay para sa may mic volume nya. Dito yung echo. Ito yung bass, mid, and then treble. Tapos ito yung pinaka-balance nya. Yung balance nya is stereo yung ginamit. Bali naka dead ditong kwan. Yung pinakaunang hilira nya.
Tapos may master volume, ito pinalitan ko na nga siya oh. Yan, naka-micro na control to, maliit. Ito yung stock niya, nasira na to. Yan. Okay. Ngayon, palitan natin. Ito pamalit pala natin. Puro bago yan ha. Hindi tayo nagpapalit ng mga sikanan yan. Kaya kumikinang pa siya oh. Okay, 50k. 50k, 100k, pwede naman ipalit yan. Kung wala kayong 50k, di 100k. Kaso lang medyo hahaba lang ng konti ito. Ano, medyo hahaba ng konti kasi medyo mahaba yung shafting natin ng konti. Okay lang. Importante na palitan. Okay, palit natin tapos ayan, para matapos yung vlog natin. Ito na, binalik na natin yung board ng tone control. Ito sinet up na natin. Kulang na lang dito is compressor natin. Tapos yung capacitor pala guys, dito kanina yung bloated, pinalitan na natin. Yung dito na side oh. Yan, iba na yan. Ano ba yan? Ito. Yan, 100 volts na 47 to eh. 100 volts by 47. Yan, bloated siya oh. Yan, pinalitan natin. Okay. Ngayon, ito set up natin. Yan oh. Mas gumanda yung tunog din. Wala na siyang kaloskos oh. Hindi lang natin may set up to kasi nga baka makapiright ako. Although okay na yan. Okay na, na-testing ko naman na eh. Hindi naman ako nagsisinungaling ha. Pati mic. Ito mic natin ha. Sound. Wala. Sound. Check. Hey. Walang echo. Lagyan natin ng echo. Sound. Check. Mic. Testing. Okay, goods na. Okay, goods na yung kuha natin ah, yung ginagawa. Okay, goods na itong Kevlar na GX7 na to ah. Hanggang dito na lang siguro. Okay, bago tayo magpaalam, dahil umabot ka sa part ng video natin ito, umabot ka sa hanggang dulo, maraming salamat and then baka pwedeng makahingi ng isang subscribe mo ah. Okay, ayan, oh, sige, ikaw mismo na nanonood ngayon. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, baka pwede naman paki-subscribe. Isa lang. Tapos, pinutin mo yung bell button sa gilid. Ayan, may makita kang bell dyan. Pinutin mo yan. Para, pag napindot mo yan, and then, kapag meron akong upload na video, is manonotified ka. Okay? Nag-upload ako ng video, 1 beses, 2 beses sa isang araw. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo.